bayan mo. Viva mo, Jesus Nazareno. Sambahin ang Lord. Magdiwang tayo sa ating devotion. Purihin ang Panginoon. Viva po, Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa iyo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba po ang Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob ay ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong
na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mangangahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa aki isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa aki likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Magsitayo na po ang lahat. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng kalapati.
Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakalob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita kung hindi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang nananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ha? Palakpakan natin ang Panginoon sa gabing ito. Ang ating mabuting balita ay ang pagpapatuloy ng mabuting balita kahapon, na kung saan sinugo ni Jesus ang kanyang mga apostol, ang kanyang mga tagasunod sa iba't ibang bayan. Binigyan sila ng kapangyarihan. May pinag-utos sa kanila si Jesus na ipangaral ninyo na malapit na ang paghahari ng Diyos. Subalit meron ding paalaala si Jesus sa kanyang mga sinugo. Ano yun? Maging matatag kayo. Maging matapang kayo. Bakit? Sapagkat hindi lahat ng tao ay makakaintindi at tatanggap sa aking mga turo. At dahil sa akin, kayo ay aalipustahin. Kayo ay dadalhin sa mga hukuman at ipapapatay kayo dahil sa akin. Sa unang banday, parang sasabihin natin, ayoko nang sumunod kay Jesus. Bakit? Ay mamamatay din lamang naman ako. Ay ayoko nang sumunod kay Jesus. Bakit? Aba, ay ang dami kong makakaaway eh. Ay ayoko nang sumunod kay Jesus. Bakit? Pati pamilya ko itatatwa ako. Ay mali. Bakit? Sapagkat pinapaalala dito ni Jesus, tayo ay pinili, tayo ay sinugo, at tayo ay kanyang tinawag. At kung tayo ay tinawag niya, ibig sabihin noon, tutulungan tayo ni Jesus, lalo tigit kapag dumating na ang mga matitinding pagsubok ng buhay. Kaya ang paalaala, huwag bibitiw kay Jesus. Sabay-sabay nga tayo, 1, 2, 3. Isa pa. Mas malakas. Palakpakan natin ng Panginoon sa gabing ito. Yan ang ating dadalhin. Huwag tayong bibitaw kay Jesus. Kasi hindi tayo bibitawan ni Jesus. Huwag tayong bibitaw sa Kanya. Amen? Bakit? Kasi ang sino mang nasa Diyos, hindi niya pababayaan. Subalit merong hamon ito. Hamon na kung saan kailangan may pagbabago. Ito ang kwento ng unang pagbasa sa aklat ni Propeta Osaías. Napakaganda po ko ng isa sa pinakamagandang mababasa kong libro ng Lumang Tipan o ng Matandang Tipan ay ang aklat ni Propeta Osaías. Sapagkat siya ang propeta ng pagmamahal.
Biruin mo anong sabi ng Diyos, ikaw Israel, mapapahamak ka. Bakit? Kasi suwail ka. Kasi matigas ang ulo mo. Kasi hindi ka marunong sumunod. Abay, totoo nga naman, tingnan ninyo. Kapag ang isang tao, no, ay hindi marunong sumunod, madalas at malamang sa malamang, napapahamak. Amen? Oh. Katulad ko, ako, uniform ako. Pag sinabing uniform, kasi ang inyong abang lingkod ay chaplain ng Bureau of Fire Protection. Ako may nakikita din pulis na narito na uniforme. Aba, kapag ikay hindi marunong sumunod, ay di ikay mabubul out, no? Ikay mapapagalitan. Bakit? Hindi ka marunong sumunod. Insubordination ang dyan, pwedeng ikaso sa iyo. Ay tama nga naman. Sabi ng Diyos, mapapahamak ka Israel. Pero, anong sabi ng Diyos sa 2 talata? Mamahalin kita. Aarugain kita uli. Kita'y aking kakalingain. Bakit? Kasi ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. At ang Diyos ng pag-ibig, handang isantabi, handang kalimutan ng lahat, magbalik loob lang tayo sa Kanya. Biro mo yung mga tuyong lupa, magkakaroon ng mga halaman. Biro mo yung mga daanan ng tubig na dati iga, dadaanan ng tubig. Uusbong ang mga halaman, uusbong ang mga puno, mamumulaklak ang mga halaman. Sapagkat dito pinapakita ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako. At ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwan. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Say mo sa katabi mo, hindi ka iiwan ni Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa gabing ito. Gayon din sa ating mabuting balita, hindi tayo iiwan ni Jesus. Tinawag niya tayo, pinili niya tayo, sinusugo niya tayo. Bakit tayo iiwan ni Jesus? Hindi. Hindi tayo iiwan ni Jesus. Sapagkat pinili niya tayo, tinawag niya tayo, sinugo niya tayo. In short, bahala si Jesus sa atin. Amen? Pero pagkakatandaan natin, no, pag dumating ng pagsubok, mas lalo tayong humawak kay Jesus. Bakit? Kasi si Jesus hindi marunong bumitaw. Si Jesus hindi marunong mang-iwan. Si Jesus lagi tayong hinihila. Hindi kita iiwan, dito ka lang sa tabi ko. Kaya tignan ninyo, kapag titignan nyo ang imahe ng Jesus Nazareno, yung isang kamay niya nakalahad ng ganon. Bakit? Para baga nag-aanyaya sa ating mga deboto, tayong mananampalataya, doon tayo hahawak sa kamay ni Jesus. Hahawak tayo kay Jesus Nazareno, lalo't kapag dumadaan tayo sa matinding pagsubok. Bakit? Kasi ang pangako ni Jesus, pag dumating na ang pagsubok na iyon, hindi kayo ang magsasalita sa sarili nyo. Ang Espiritu ng Diyos Ama ang magsasalita sa inyo. Ibig sabihin nun, bahala ang Diyos sa atin sa oras na iyon. Hindi niya tayo pababayaan. Magsasalita siya para sa atin, ibibigyan niya tayo ng kinakailangang lakas, at hindi lang yon, tatanggap tayo ng himala mula sa Kanya. Amen? Kaya nang tatandaan natin, no? Tayo'y tinawag, pinili, sinugo, pues, huwag tayong mag-alala. Kung ano't ano man ang mangyari, hindi tayo iiwan ni Jesus. Maging matatag tayo, maging matapang tayo, sapagkat hindi tayo kailanman iiwan ni Jesus. Si Lord ang bahala sa atin. Amen? Kaya nga sa pagpapatuloy natin banal na misa, nawa si Jesus Nazareno na ating pinipintuho tuwing araw ng Biyernes ay laging magpaalaala sa atin. Siya ang bahala sa atin. Si Jesus Nazareno ang bahala sa atin. Magtiwala lang tayo sa Kanya at tutulungan niya tayo sapagkat si Jesus Nazareno ay Diyos ng pag-ibig. Amen? 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 Pagpalain kayo ni Jesus Nazareno.
Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa at sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat kahilingan ating itutugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay magasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na porpora at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa na kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan na kanyang anak, sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan, ang iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, anak at tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo'y aming inaalay, aming dilig pagpapalan, buhay ng dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan
maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng naupo. Namupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, pinagpala ang paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, papapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Nazareno, patawad mo sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko ay alay
habang buhay. O Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samot dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na buong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Jesus Nazareno, at tupayan niyo po nawan, gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan, at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samot dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na buong Jesus Nazareno, Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, ang pagbabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal.
magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalusalo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian. Sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ng iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunod din at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Jesus Nazareno! Taas ang mga kamay habang inaawit ang awit sa Jesus Nazareno. Sabay-sabay. Nuestro Padre. Sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng